Morning po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at happy 49th year anniversary po sa ating iglesia at sa bawat isa po sa atin na sumasamba sa ating Panginoon sa dako ng Balanga Church. Ano po? So, ayan po at magpatuloy po tayo sa ating gawain at tayo po makinig at sa kanyang banal na mensahe. Ayan po, naihatid po ng inyong lingkod. Ano po? So, napakaganda yung mga awitin natin ano po, na nagpapaalala doon sa legacy of faithfulness. Kumbaga parang kung tatanungin na sa bawat isa sa atin sa buhay pananampalataya, sabi nga doon sa unang-una nating kinanta, ay yung after ng himnaryo na kinanta, if ever na ako yung mawawala sa mundo, ano yung maiiwan kong legacy o pananampalataya doon sa mga taong nakapaligid sa akin? Ano po? Isa sa bagay sa nakakalungkot sa isang pamilya, ano po, at sa mga iglesia na pinupuntahan natin, sa mga ma-observe nating iglesia, kapag ka nawala yung pinuno na pananampalataya, no po, nawala. Sabi nga natin, bato-bato sa Kristiyano, tamaan bago. Pero ito po yung katotohanan na nangyayari. May isang church ako na pinuntahan, yung lola nila yung pinaka nag-aaya sa kanilang lahat. Hanggang sa tumanda na sila, hanggang sa magkapamilya na sila, yung pinaka lola nila yung nagdadala sa kanila sa church. O, pumunta tayo ng church. So, yung mga ano nyo. Hanggang sa pinaka-apo niya, yun yung inaaya niya. Yung sa apo sa tuhod, hanggang dun sa inaaya niya. Pero ang nakakalungkot, nung siya'y nawala na, unti-unting nawala yung mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? Yung mga taong kasama niyang sumasamba. Po, ito yung nakakalungkot ano po sa atin ano po, yung pananampalatayang meron ka sa ngayon, sa tingin mo very encouraging na sundan ng mga taong susunod na mananampalataya. Kung sasabihin na kagaya ng sinabi ni Pablo, gayahin niyo ako. Kaya mo bang sabihin sa mga taong nakapaligid sa iyong mananampalataya na gayahin ka nila? Are you confident enough sa pananampalatayang meron ka na pwede ka nilang gayahin sa bagay na kinikilos mo, sa pananalita, sa pag-iisip, sa gawa? Ano po? Ano yung ipapasa mo sa mga taong nakapaligid sa iyo? Sabi nga natin, into the new generations. Kung ikaw ay youth, papunta ka sa young adult, sino ang iiwanan mo ng legacy? Yung mga mas bata sa iyo. Kung young adult ka, yung youth. Ano yung ipapasa mo sa youth na gagayahin nila sa iyo pagdating ng sila naman yung magiging leader? Ganun din, pataas naman. Kung ikaw ang leader ng church, yung gagayahin ng young adult. At ganun, and so on and so on. Diba? Magsimula sa mga pinakabata sa atin. So, napaka-importante ng legacy of faith. Napaka-importante na merong sinusundan yung iba. No? Sa pananampalataya. So, hindi sinasabing exactly na ganun ang gagawin nila, pero napakaganda, merong example of faith. Yung being faithfulness ng isang tao, hindi yung kapag ka natandaan ka nila, ay ito yung taong kapag ka masabihan mo lang ng masakit, mawawala na sa church. No? Mayroong mga taong nakikilala sa pananampalatayang lulubog lilitaw. Ano yon? Yung kapag kung kailan gusto, kung kailan masaya, doon maglilingkod. Kapag ka mahirap na ang sitwasyon, kalas-kalas na kapag hindi na masaya. Ano po? So, anong pananampalataya ang meron ka na kaya mong i-share? O o ipasa sa mga tao? Sabi nga natin, passing the torch. Ano po? Kaya sa bawat isa sa atin, kung titignan natin ang bawat isa sa atin, wala. Diba? So, kaya sabi nga natin, maganda na matuto tayo doon sa pinaka-expert sa pagiging faithfulness. Ano po? So, kailangan kasi ma-adapt natin yung faithfulness ng perfect para yun yung i-share natin sa mga taong nakapaligid sa atin. And sabi nga natin, yung pinaka
pinaka-perfect na example ng being faithfulness na siyang ibinibigay natin sa mga tao. Sabi nga, pass it on, the faithfulness of God. Kailangan, ito yung kailangan nating maintindihan. So, understanding God's faithfulness, sabi nga natin, in Psalms chapter 100, verse 5, sige po, napakabuti ni Yahweh. Ito, binanggit na natin to kanina, no? Yung pinakahuli nating sagutan sa pagbasa. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. That is faithfulness of God noon, ngayon, at in the future pa. Ano po? Sabi nga natin, hindi nagbabago yung pagiging faithful ng ating Panginoon. So, tignan natin, let us understand, o unawain natin yung pagiging faithful ng ating Panginoon na siyang kailangan nating gayahin. Ano po? Sabi nga natin, para kapag ito yung pinagagayahan mo, ito yung ipinapasa mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. So, kailangan ito yung i-adapt mo para ito yung maipasa natin. Hindi yung sarili-sarili nating biases. Kapag ka mga church po kasi, alam po natin kahit nasa iisang lugar tayo, may kanya-kanya tayong biases. Kasi may kanya-kanya tayong lugar na kinalakihan. Dito pa lang sa Balanga, di ba? Iba yung culture ng mga taga-Tenejero doon sa mga iba, di ba? Mga taga-Tuyo o parang ganun lang. Iba yung culture ng iba. So sa mga taga-Bliss, hindi naman pwedeng taga-Bundok doon sa taga Puerto Ribas. Ano ba pamumuhay ng Puerto Ribas? Yung banda doon sa wetland, di ba? Dagat sa kanila, tubig sa kanila bundok. So, anong ibig sabihin natin? May kanya-kanya tayong biases. Sa paglaki natin, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay natin. No po? At kapag pinasa natin yun, in-impart natin sa ibang mga tao yun, mahirap tanggapin yun. Bakit? Kasi bias mo yun sa sarili mo yun Pero kapag natuto ka, doon sa kagandahang loob ng ating Panginoon, doon sa being faithful ng ating Panginoon, sa buhay mo, na ia-adapt mo, at isi-share mo doon sa mga taong nakapaligid sa iyo, ito yung ipapasa mo, mas maganda. Kasi nga, hindi bias. Naka-neutral siya. Para siya sa lahat. Hindi siya para sa iisang audience lang. Di ba? So, kaya po sabi po dito, number 1, tignan po natin, God's goodness. Sabi dito, for the Lord is good. Sabi natin, understanding na God's goodness. For the Lord is good, God's character is inherently good. His goodness is the foundation of His faithfulness. Yung likas na kagandahang loob ng Panginoon. Alam niyo po ba, so ito pa ulit-ulit ko nang sinasabi, likas sa tao ang kagandahang loob. Nung unang kinreate ng Panginoon ang tao, likas sa kanya ang pagiging mabuti. Nakakilala lang siya ng masama nung kinain yung prutas. So, kaya naging likas sa kanya. So, hindi ibig sabihin, naging likas lamang. O ibig sabihin nito, nahaluan ng kasalanan, nahaluan ng maruming mga bagay. Pero ang pinakalikas sa tao talaga, yung kagandahang loob. Ibinabalik lang natin sa dati, yung bagay na state na nawala sa atin. Yung pagiging isang mabuting tao. Na siyang unang kinreate ng Panginoon para sa atin. So, the goodness of God, sabi nga natin, doon nag-i-start yung pagiging faithful ng ating Panginoon. So, yun yung tumutulay doon. At sa atin din, sa bawat isa po sa atin, ang kagandahang loob ng bawat isa sa atin, dapat ay pinapairal natin. Sabi nga natin, kung ang gusto ng bawat isa ay paghihiwalay at pagkakanya-kanya ay hindi kagabutihan yung bagay na iyon at walang faithfulness na makikita sa bagay na iyon. Sige nga po. Next po natin. Ito, as a believers, we can trust that everything God does is rooted in His goodness. Even in difficult times, His faithfulness remains unchanged. Di ba minsan kapag mahirap na yung sitwasyon at hindi mo na maintindihan, parang ayaw mo na maniwalang mabuti yung Panginoon. Minsan nga may mga taong nagsasabi, hindi totoo ang Diyos. No?
Kasi nga, nandoon sa mahirap na sitwasyon. Di ba? Kaya nga sabi sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat maniwala ka sa kagandahan loob ng ating Panginoon. No? Maniwala ka na hindi mo ikakasama ang mga bagay na pinagdaraanan mo. No? Basta, doon ka lang tutulay, doon sa tama. Mamaya naman sabihin mo, kalooban ng Lord to. Sige, magpapakasama muna ako, balang araw magiging mabuti ako. Hindi ganun, ha? No? Yung goodness na dito na sinasabi, yung sabi nga natin, may mangyari man sa iyong masama, hindi yung ticket o hindi yung passes para gumawa ka ng masama. May pangit na sitwasyon sa buhay mo, hindi passes yun para alin? Para lumayo ka sa Panginoon at gumawa ka ng mga bagay na alin, makakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Sabi nga natin, hindi porket pangit yung nangyayari sa buhay mo, okay nang gumawa ka ng mga bagay na hindi ka looban ng Panginoon eh. Ano po? Para lang masiyahan ka sa sarili mo. Ano po? Kaya sabi po sa atin, dapat hindi nakabase doon sa mga bagay na nangyayari. No? Kasi unchanged yun eh. Hindi nagbabago yung Panginoon sa buhay mo. Tandaan po natin, yung sitwasyon lang yung nagbabago sa atin. Yung mga bagay na pangyayari lang ang nangyayari sa buhay natin, yung pabago-bago. Minsan mahirap, minsan madali. At minsan hindi mo maunawaan. Pero sabi nga natin, dapat lagi mo iniisip. Laging maganda, yung purpose ng Panginoon sa iyo. Walang pangit na ihinihanda sa iyo yung Panginoon sa buhay mo. Ano po? Sige po, next po natin. God's steadfast love. Sabi dito, His steadfast love endures forever. God's love is not temporary or fleeting. It is enduring and eternal. Ano po? Kaya nga po sabi sa atin, ito lagi nating never siyang anong tawag nito? Never siyang nagmintis. Ano po? Kaya kailangan maunawaan natin gaano nga ba ka-faithful yung Panginoon sa atin kahit na hindi mo nararamdaman, nandyan siya. Minsan natatakpan lang siya ng napakakapal na cloud. Alam po natin yun, diba? Parang kapag sabi nga natin, hindi porket hindi mo sa pagkatumingin ngayon, pag umaga, hindi porket hindi mo nakikita yung star, wala nang star, tama? So kaya tandaan po natin sa buhay natin, hindi porket hindi mo nakikita, wala na. Hindi porket hindi mo napapansin o nararamdaman, wala na siya. Existing siya dyan. Diba? Kung basehan lang natin yung mga bagay na yun, magpe-fail tayo. Bakit? Halimbawa na lang sa utak mo, o 'di ba? Minsan palagi mo ba nararamdaman yung utak mo kumikibot? Oh, 'di ba? Oh. Kapag hindi mo ba naramdaman yung utak mo, wala ka ng utak. Ano pa yung mga bagay na hindi mo nararamdaman na nagfa-function sa katawan mo, na hindi mo naman nakikita, hindi mo nararamdaman, pero function siya. Gumagana siya. O 'di ba? Nag-e-exist siya. So, ibig sabihin, hindi nakabase minsan doon sa mga bagay na nararamdaman, nakikita, naririnig. Hindi porket yung mga bagay na yun ay hindi evident, sabi nga natin, hindi na existing. Ano po? Kaya tandaan po natin, ano po, laging nandiyan yung Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At pangatlo, sabi po dito, sabi po diyan, God's love is a constant and it is this love that empowers us to be faithful in our own lives, reflecting His steadfastness. Kapag sabi nga natin, kung ito totoo sa buhay natin, nasa track ka ng being faithful sa ating Panginoon. Pero kung i-deny mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, na nararamdaman mo at hindi sapat yung pag-ibig ng Diyos para magbago ka sa buhay mo o para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo, pwede ka nang huminto ngayon pa lang. Bakit?
Kasi kung ini-ignore mo yung pag-ibig ng Diyos, kung ini-ignore mo yung mga bagay na ginagawa niya, magiging walang saysay ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Kasi ang magiging saysay lang yan, gumagawa ka para sa sarili mo at para lang sa mga taong nakapaligid sa'yo. No? Kaya sabi ko nga kanino ka ba gumagawa? Kung para sa Diyos yan, dapat nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano pa? Okay po. Next po tayo. Kaya sabi po dito, kung nakikita at nararamdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, kailangan makita natin paano ba tayo magkakaroon ng faithful na pamumuhay. Nasa sa atin rin lang po yun. Ang pinakahulit-huli yun nasa sa atin rin Diba? Kahit anong sabihin ng pastor dito, kahit anong sabihin ng kahit na sinong tao, kung hindi ka magdi-decide sa sarili mo na mamuhay ng matapat sa Panginoon, hindi mang mangyayari yon. God's faithfulness to all generation, His faithfulness to all generation, God's faithfulness is not just for us now, but extends through all times from the Old Testament to the New Testament and to us today. God's faithfulness remains. So sabi nga po, laging nandyan, yung Panginoon sa buhay natin. Kaya, ano pa ba yung kailangan mong evident? Meron pa ba? Kung tatanungin natin yung bawat isa para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, tanungin mo yung sarili mo ngayon, hindi pa ba sapat yung ginawa o ginagawa ng Panginoon para sa'yo, para huminto ka sa paglilingkod sa Kanya? O sapat na siya, sobra-sobra pa, labis-labis pa, na mahiya ka naman para huminto ka para sa Panginoon. Di ba? Kumaga parang kapag ka huminto ka, yung parang marami ka nang hindi naman natin sinasabing may utang. Kumbaga parang ang laki na nga ng agwat ng pag-ibig at grace ng Panginoon sa'yo. Tapos gaganito lang yung nagagawa mo para sa Kanya. Minsan, napapagod ka pa. Minsan, umaayaw ka pa. At minsan, ipinagmamalaki mo pa. Ano po? Tandaan po natin yung faithfulness ng ating Panginoon sa atin. Ibinigay niya at pinaramdam niya to para sa bawat isa sa atin hanggang sa ngayon. Sabi nga natin, magsimula pa ng Old Testament hanggang sa ngayon. Para hindi tayo pagmalakihan. Kundi para iparamdam sa atin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Para iparamdam niya na mahalaga ka para sa Kanya. And now, paano mo naman pinapahalagahan yung Panginoon sa buhay mo? Kaya po sabi po dito, next po tayo, may 3 bagay na gusto ko pong ipakita po sa atin. It is a call to build a legacy of faithfulness sa ating Panginoon. Sige nga po. Sabi dito, our faithfulness is not only about the present moment, but about establishing a legacy of faith that will continue to impact the future generation. Ano po? Sige po. Sabi dito, living faithfulness in our daily lives. Sabi nga po, faithfulness is reflected in our action, choice, and how we live each day. Ito yung parang inaano na lang natin to Nire-review na lang natin. No? Kasi palagi na lang natin itong anong tawag nito, naririnig. Isa pamuhay ang salita ng Diyos. Ano po? Pero kung hindi mo pinapakinggan ang salita ng Diyos, ang pinakatanong, ano ang papamuhay mo?
Ang nakakalungkot sa bawat isa, gusto lang natin umattend ng mga gawain dahil masaya. Minsan, dahil gusto mo, dahil meron kang pananagutan sa Panginoon o kaya naman, dahil meron kang katungkulan para sa Panginoon. Ano po? Kunwari, ikaw yung nagsiserve sa church, ikaw yung kumakanta, ikaw yung gumagalaw sa PowerPoint and anything na ginagawa mo sa Panginoon. Pero ang pinakatanong sa bawat isa, ano yung isinasapamuhay mo na salita ng Diyos na nasa sayo ngayon? Kasi minsan nakakapagtaka sa mga Kristiyano, ano yun? Yung naririnig lang na maganda yung mensahe pero hindi nauunawaan kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Ang pinakatanong, nakukuha mo ba yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon? Nababasa mo ba yung salita ng Diyos? Naririnig mo ba na yung Panginoon na nangungusap sa iyo sa tuwing nagbabasa ka ng salita ng Diyos? O ang buhay Kristiyano is parang going to church, makinig tayo ng mensahe kasi message part na. Pero after nun, wala na, okay na. Anong ipapamuhay mo sa daily lives mo? Wala ka namang natututunan. Di ba? Yun yung pinakaano natin. Ano ba yung natandaan mo sa Bible na ina-apply mo na ngayon? Meron na ba? Meron pa ba? Apo? Kasi kapag wala kang iiwan ng pananampalataya, wala kang nabibigay na example doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sabi nga dito, encourage the congregation Paano natin encourage yung bawat isa? Kung bawat isa sa atin, titingin ka sa paligid mo, ano po? Paano mo encourage yung bawat isa sa inyo na maging mamuhay sa kanilang mga bahay bilang isang taong mananampalataya? Ano po? Yan. Kung mag-uusap-usap kayo ngayon, tapos pag-usapan nyo kung paano nyo sinishare yung Word of God through action, makakapag-usap ba o meron ka bang ma-share sa mga taong nakapaligid sa iyo ngayon? Yung ngayon lang, in this congregation lang, in this very congregation, yung parang, ako, sa bahay namin, pagka talaga, sinusure ko na makapag-pray kami tuwing bago kumain. Tapos may devotion kami once a week. Di ba? Yung mga anak ko, talagang palagi naglilingkod yan. Tapos masipag magbasa ng Bible. No? Parang ganon. Kapag ka nagkwentuhan ba tayo, kaya ba nating masabi na mayroon tayong faithful life? O pagkatapos ng church, tapos na rin ang buhay pananampalataya. Kaya nga sabi sa atin yung every action natin, nakikita yun sa kanilang mga bahay. At doon sa community nila. At kung hindi natin kayang mapagkwentuhan yun, baka wala ka kasing ikukwento. Sana meron kang maikwento doon sa workplace, sa home, sa mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag wala kang maiiwang pananampalataya. Di ba? So, nag-i-start ka na ba ng journey mo sa yun legacy mo? O wala? Ano yung bagay na kaya mong sabihin sa mga tao na ganito kami? Ito ako. Ito yung pamilya ko. O ito ako sa mga kaibigan ko. Okay? Next po natin. Sa atin dito, passing down faith to the next generation. Ang pinaka-big question, ano po? Asan yung next generation? Asan ba yung next generation natin? Yung mga RBS ba sa taas? Yung kids department ba? Ang pinaka-next generation na natin? Kayo. Kayo na yung next generation. Ano nang nakuha nyo? Mayroon na ba? Anong baon nyo na nagaling doon sa mga taong nauna sa inyo? Pinapakinggan ba?
o gumagawa ng sarili? Ito yung ano natin eh. Ay yung mga nauna naman, ano yung ipinapasa? Ano yung ipinapakita? Paikot-ikot tayo dito eh. Kasi passing down faith on the next generation. Ano yung pananampalataya na gusto mong nakikita ng mga taong nakapaligid sa iyo? Lalo na sa iglesia ng Panginoon. Sabi nga natin, minsan ng isang church dumadami biologically. Di ba? Dahil nanganganak, nag-aasawa, nag-aanak, nag-aanak, nag-asawa, nag-aanak. Ganon. O, di ba? That is the next generation. Pero paano kung wala nang nanganak? Paano konti lang yung ano? Eh di konti lang ang miyembro. Di ba? Hindi kasi kumakalat. Sabi dito, we are called to pass down our faith to those who come after us. This legacy of faith begins with parents, but it is the responsibility of the entire church family to nurture the faith of younger generation. So meaning to say, hindi obligasyon ng isang tao lang. No? Sabi ng iba, kasi si pastor hindi ganito, ganyan. Ay, kasi yung mga leader hindi masipag mag-aral. Ang pinakatanong, ikaw ba mismo nag-aaral ka ng Word of God? Tinitignan mo yung iba na walang ipasa. Ikaw ba, meron ka bang ipapasa? Confident ka ba na dahil wala silang maipasang maganda, ikaw confident ka ba na may maipapasa ka sa next generation mo? Kasi ang busy tayo, hindi mag-nurture ng next generation. 'Di ba? Mas busy tayo kung ano man yung mga bagay na minsan hindi naman para sa Panginoon. O minsan para sa Panginoon pero hindi pa panahon. O, di ba? Kaya po sabi sa atin, tignan po natin, lahat sa dito, may younger generation sa atin. Kahit yung mga youth, mga younger generation sa inyo, yung mga mas bata pang sumusunod sa inyo. Di ba? Yun eh. Sa bawat isa po sa atin. Maging encouragement sa atin na yung faith na kukunin natin is maging makuha nila. Minsan na nakakalungkot sa po natin, yung passing down, yung nangyayari sa mga church generations kapag sa praise and worship, pansinin natin. Ewan ko kung guilty yung bawat isa. Kapag nawala yung first generation ng praise and worship, wala nang sumusunod minsan. Minsan nangangapa yung susunod kasi hindi alam yung gagawin. Minsan nangyari na rin sa amin yun eh. Yung, kami na pala mag-i-step up, pero anong gagawin namin? Walang nagturo sa amin kung anong gagawin namin. Diba? Pero sabi ka natin, kailangan mayroon. Sabi, iisipin mo, kung mawawala ako sa mundo at mawawala ako sa iglesyang ito, mayroon bang susunod sa ginagawa ko? Sana yung susundin nila, yung magandang ginagawa mo ha, huwag yung pangit. Next po tayo, passing down of faith to the next generation and faithful in our commitment to God. Sige po, next po natin. And faithful in our commitment to God. Our relationship with God is not transactional, but built on a large-term commitment. So, ibig sabihin nito, hindi ito talaga automatic pinapasa mo yung malaking pananampalataya. Commitment talaga to. Meron ka talagang aalagaan, meron ka talagang ipagpipray. No? At meron talagang uubusan mo talaga to ng, kapag sinabi mong commitment, talagang time, energy, di ba? Yun eh. Minsan resources kasama. Kasama yun eh. Yung pagiging faithful natin sa ating Panginoon. So, wag na tayong magtaka kapag yung mga bagay na yun ay nagagalaw. Yung time mo, yung energy mo, especially yung iyong mga resources. Kaya po sabi po sa atin ano yung ginagawa mo? Pinakatanong, ano yung ginagawa mo sa pananampalataya mo ngayon? Kaya ba yan? Kopyahin ng mga taong susunod sa'yo? Gusto mo ba?
na yung ginawa mo o ginagawa mong pananampalataya ngayon ay susundan nila. Sana confident enough ka sa bagay na yon. Kasi sabi dito sa conclusion po natin, yan, sabi, God's faithfulness is good, eternal, and available to all generation. We are called to live faithfully, passing on the faith to others and build a legacy of faith. Now, sabi nga natin, kahit anong sabihin ko sa inyo, kayo yung bubuo ng kwento ng pananampalataya nyo. Paano ka naglilingkod sa Panginoon? Paano mo sinusunod yung Panginoon? Nawa po, makita natin yung katapatan sa Panginoon habang kumikilos at gumagawa tayo para sa Panginoon. Nanawa na makikita sa yung presensya ng Panginoon habang namumuhay tayo sa kanya-kanya nating pamilya, sa kanya-kanya nating community. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin. O Panginoon, nawa kayo lamang po, Panginoon, ang aming mapupurihan sa buhay po namin. Yung aming buhay pananampalataya, Panginoon, na nawa, Panginoon, makita ng mga taong susunod sa aming Panginoon, na marami pang gustong mag-lead, na maraming gustong maglingkod para sa iyo, Panginoon, na maraming gustong maipahayag ang iyong banal na salita, Panginoon, na naglalayon, Panginoon, na tanging ang inyong kalooban lamang ang masunod sa aming buhay, Panginoon. O Panginoon, kayo lamang po nawa ang aming mapapurihan sa pagpapatuloy ng aming gawain sa umagang ito. Ito lamang po yung aming panalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.